Amen. Praise God. Ayan. Habang natin po natin yung iba natin mga kasamahan. And as we begin sa gawain po natin sa umagang ito, ninanyayahan ko po yung bawat isa na pumasok po sa ating bahay-sambahan. And we will declare the goodness and the mercy of our God. Amen po? So, sa umagang ito, inaanyayahan ko po yung bawat isa na tumayo as we give reverence to the Word of God. And babasahin po natin ang sulat sa mga salmo, awit o Psalms. Psalms chapter 146. Yan, magbabasa po ako sa NLT. Yan. So, kung may mga Biblia po tayo, pwede natin buksan. Meron din po tayong i-flash sa TV. And iayaya ko na rin po yung ating mga musicians po na mag-ready na po. Praise God. Amen. And kahit mainit, let us give reverence to the Word of God and let us read it with conviction. Psalms 146, verse 1. Praise the Lord, let all that I am praise the Lord. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God with my dying breath. Don't put your confidence in powerful people. There is no help for you there. Verse 4. When they breathe their last, they return to the earth, and all their plans die with them. But joyful are those who have the God of Israel as their helper, whose hope is in the Lord their God. Verse 6. He made heaven and earth, the sea and everything in them. He keeps every promise forever. Amen. Verse 7. He gives justice to the oppressed and food to the hungry. The Lord frees the prisoners. The Lord opens eyes of the blind. The Lord lifts up those who are weighed down. The Lord loves the godly. Amen. The Lord protects the foreigners among us. He cares for the orphans and widows, but He frustrates the plans of the wicked. Verse 10, last verse. The Lord will reign forever. He will be your God, O Jerusalem. Throughout the generations, praise the Lord. Praise God. We thank you, our Father in heaven. Salamat po sa privilege, Lord God, na makapagtipon ulit sa iyong bahay-sambahan. Lord, tulad ng sinabi ng kanta, 1,000 times we failed, but your mercy remains. Your promises endures forever. Kaya naman, Panginoon, as we gathered here today, bilang iyong mga anak, bilang iyong mga tinubos, we know, Lord God, that we sinned against you, but you still gave us favor, Panginoon. You led us to your mercy. You found us when we are lost. Kaya naman, Lord God, as we gather here bilang mga ligaw na tupa at muling natagpuan mo, help us, Lord God, to nurture yung relationship namin sa iyo. Help us, Panginoon, to dwell on you. We know, Lord God, we cannot do this by our own. And as we praise your name in the highest, convict our heart, Lord God. Lead us to your salvation, Panginoon. And help us, Lord, to be sanctified in our walk with you. Lord, maraming salamat po. And when we worship, Lord God, talk to us, O God. Help us to recognize your voice. At nawa, Ama, patuloy kami mag-dwell, mahanap, masumpungan yung kapayapaan na sa iyo lamang nagpupunta. Sabi mo nga sa unang Pedro,
that we should cast our cares or our anxieties to you, Panginoon. Kaya naman, today, Lord God, sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas papurit pagsamba. In the mighty name of your Son, in Jesus' name, Amen. So po magandang umaga sa ating lahat. Napakabilis ng panahon. Ano tayo ngayon na sa last Sunday na ng month of May. Bakit ng buwan na lang ano na eh. Pag-December na naman. Praise God sa kanyang kapag-iwan kung wala to. Sama-sama na siya po ngayon sa mga Panginoon.
Pero pinagpala po tayo sa araw ng linggong ito, amen? Amen. So ngayon po ay ating family day. Bilang isang chaotic family of God na patuloy na rin love sa ating Panginoon. So may mga lalagay ko lang po ito sa'yo. bagay tayong hinaharap. Opo. Mga hamon na hindi natin Update na lang po inasahan. sa mga. Okay. So, wala naman pa kayong hamon na asahan kasi talagang pag ganun, hindi na hamon yan. But nevertheless, salamat tayo dahil nandoon yung patuloy na pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. And just like today, we are once again blessed to have yung mensahe po na magagaling po sa ating kapamilya din sa Nations Church. At isa po sa pinitingala talaga natin o sa biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay pagdating sa pagtutuho sa pamumuhay bilang mga Kristiyano. So siya po yung putingin may bahay ni Kuya Bayin na nag-deliver sa atin ng salita ng Panginoon last week. Tawagin ko po si Ma'am Lay. Kilala po siya ng iba na Ate Lay o Tinang Lay. Sorry. Okay, magandang umaga po sa lahat. What a privilege na dalin ang salita ng Panginoon na napakayaman. You know, sa aming buhay Kristiyano na mag-asawa, more than 50 years. But praise God, marami pa rin mga jewels, yung mga yaman na nakukuha sa salita ng Panginoon. You know, sa loob ng 50 taon na yon, ang dami pa rin na madidiscover. Noong binigay sa akin, yung sinabihan ako ni Pastor Christian ng tungkol sa topic, siyempre pwede naman akong mamili ng kung ano yung ililid sa akin ng Panginoon. And at the same time, meron kayong series sa Genesis 30. Naisip ko, di binasa ko yung Genesis 30. Ang hirap nito. Sabi ko, medyo maraming controversial dito sa chapter na to eh. Skip ko na kaya, iba na laan. Pero doon pa rin ako binabalik ng Panginoon. So ever since na sinabi niya sa akin, nagbabasa-basa na ako ng mga background ba ng culture nung araw na yon, nung panahon na yon, doon sa Genesis. And so the more din binabasa ko siya, oo nga no, parang it makes sense na kasama tong chapter na to sa Genesis. Napaka-importante at madidiscover natin yan ngayon. At ano yung message nito sa family din natin, kasi family day ngayon. Sayang yung ibang wala dito, pero online, nakikilig naman kayo. I'm praying na mapagpala din kayo. Buksan natin sa Genesis chapter 30. Itutuloy natin kasi si Bayin, 28-29 ba sa'yo, dear, ang topic mo last time? Yun yung na-meet ni Jacob, si Rachel, and of course, na love at first sight siya. Tapos naglingkod siya. Mali pala, no? Dapat pala yung panganay. So si Leah ang napapunta sa kanya. Pagkatapos, another 7 years. Kaya ba nang manliligaw yun ngayon? Kaya nyo ba yan, mga lalaki? Mga single dito? Nililigawan ka, pagkatapos 7 years mong niligawan, pagkatapos hindi pala yun. Pag-aantayin ka ng another 7 years, kaya nyo bang mag-antay? Ng 14 years. Hindi lang nag-aantay ito Hindi yung sa bahay ka lang, pambadyan-badyan. Hindi. Nagsaserve. Pinaglilingkuran mo yung mga in-laws to be mo. For 7 times 2. 14 years. Pag-ibig talaga yon, pag-ibig. So, hindi natin babasahin yung buong chapter. Pero, mag-focus tayo, although I'm encouraging you to read it din sa bahay. Pero mag-focus tayo yung message today sa
22 and 23. Okay? Basahin ko. Then God remembered Rachel, and God listened to her and opened her womb. And she conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach. Let's pray. Lord, we thank you dahil bukas ang inyong salita para sa inyong mga anak. At we have the Holy Spirit within us na magdidirect sa amin, magtuturo sa amin to all truth. And Lord, help us na makita yung message para sa amin ngayong umagang ito. And Lord, we thank you because kayo ang aming guro, kayo ang aming shepherd, and patuloy niyo kaming i-guide sa right path. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, background muna, no? Yung first slide natin. Okay, the next one. Okay, God remembered. Yun yung, nag-isip ako ng title. Ano ba title na maganda dito, no? Minsan, pagka nagagawa ng sermon or teaching, tatapusin mo muna yung lesson bago minsan mag-appear yung title, di ba? So, God remembered, para madaling tandaan din. A little background. Kasi pag binasa niyo itong chapter na to, medyo maraming confusion na dadating sa inyo. Bakit? Pinapayagan ba ng Lord talaga yung more than one ang asawa? Pagkatapos pati yung slaves o yung mga handmaids, pwedeng maging asawa noong amo nila nang wala silang say, no? Tapos nagkaroon ng anak, and then yung anak, ibinilang doon sa mga pinili ng Panginoon din, no? Na bayan ng Diyos. Bakit ganun? No? Siguro magka-question kayo. Talaga bang ang polygamy o okay lang? No? Okay lang ba yon? Ngayon, nung sa pagre-research ko ng mga cultural background, no? Kasi ang problema ito, di ba, si Rachel, barren siya, hindi siya magkaanak. No? Ang nauna si Leah, so nagkaanak si Leah, pero siya barren. Noong araw, yung fertility, next slide, tatlong bagay ang kaya importante yung fertility sa kanila. Una, for economic security. Kasi yung pag may anak ka, meron siyang chance sa inheritance, di ba? Lalo na kung firstborn. No? Malaki ang portion ng inheritance sa mga firstborn. Okay? At sa mga, kung ano man ang mga ari-arian pa, pagka marami kang anak, mas maraming inheritance. Parang ganon, di ba? So kung wala kang anak, wala ang portion mo, paano na? No? So economic reason din. Kaya importante talaga sa kanila na may anak ang babae. Another one is tribal continuity. Kasi lalo na sa bayan ng Israel, kailangan magpatuloy, no? Kasi remember, ang end niyan ay yung genealogy ni Jesus, di ba? Diyan manggagaling ang Messiah, no? So, i-continue itong lahi na ito. Kung hindi magko-continue yung lahi, wala, masisira, no? Kailangan continuous. Sa bawat tribo nila ganon. Kailangan talaga may anak para mag-continue ang tribo. Okay, next. Covenantal inheritance. Yung pangako ng Diyos, yung covenant, no? Patuloy yan sa mga anak. Mamaya babasahin natin yung pangako ng Panginoon na ni-remind uli o personally sinabi kay Jacob. And yun na tinake up din nasa chapter 28 yun eh. Next. So, fertility, nag-equate siya doon sa tatlong yon. Economic security, tribal continuity, at saka covenantal inheritance. Yung polygamous arrangement, though never sa God's creation,
na nandoon, no? Actually, dalawa nga lang ang kinrate niya, man and woman. Tapos, di ba, meron pa mga promises doon na, and mga command, you shall leave your mother and your father and be joined together as one, mga ganon, no? Yung polygamy, hindi naman yun talaga ang intention ng Panginoon. Pero tolerated, noong panahon nila, bakit? Kasi nung panahon na yon, ano yan? Remember, this is after Noah na, no? Kay Abraham na to eh. Nung panahon na yon talaga, ang kultura nila accepted yung more than one wives, no? Yun yung culture noong panahon na yon. Na tapos ang slaves mo, no, na pag-aari, walang karapatan yung slaves eh. Talagang pag nagkaroon ng slaves, yung slaves, wala siyang rights at all. He or she belongs to the master. And the master can do whatever. Tapos kung handmaid ka pa, kung ikaw ay, ikaw ang katulong ng babae, queen, o yung pinaka-wife sa tribes, pag nanganak ka, parang surrogate mother ka. Minsan, inilalagay, pagkapanganak, ilalagay na sa lap noong queen, yung babae sa head ng tribe, at kanya na yon. Parang inadapt na right away. Ganoon ang culture ng araw. Sa panahon na yon, sa kanilang pagkamulat. No? So, pero, tolerated man yon, unti-unti makikita natin sa history, kaya pag maganda, pinag-aaralan nyo yung Genesis, nag-start ka ng Genesis, para mas maunawaan. Later on kasi, ire-regulate na yan ng Panginoon. Ganon gumawa ang Lord, di ba? Ang galing nga eh. Hindi yung, magbago ka na, yung kultura mo ba? Hindi. Unti-unti yan, as we grow in faith, ipinapaliwanag yan sa atin ng Panginoon. Tapos nagkakaroon ng regulation, nare-regulate yan. And then, hindi lang yon, progressively, nagpapaliwanag ang Panginoon hanggang sa dumating na nga yung laws, di ba? Yung 10 Commandments. Sa Deuteronomy, pagdating nyo sa Deuteronomy, andyan na yung mga laws, specific laws. Hindi na una yung laws bago itong pangyayaring to eh. Ito'y before pa, bago pa lang nangyari na binigay ang kautusan. So, walang ka-idea ang tao kung ano talaga ang gusto ng Diyos. No? So, ang kultura lang nila, ang kanilang pinanghahawakan, ang kanilang background, at yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos. Ito na nga, sa bayan na Abraham, nag-uumpisa ito. Yung pagtuturo ng what God wants. Ano ang gusto ng Diyos. So, nakarecord, pagdating nga sa Deuteronomy, doon mababasa. No? Buksan ninyo ang Bible niyo, Deuteronomy 17:17. Deuteronomy 17:17. Para mabasa natin kung paano nagbabago yung para sa kultura nila na pwede yung polygamy, pero makikita natin may pagbabagong mangyayari. 17:17 sabi doon, neither shall he multiply wives for himself. Ito dumadating na yung mga kautusan, yung guidance nila. Lest his heart turn away, nor shall he greatly multiply silver and gold for himself. Okay? Binabanggit na dito unti-unti ngayon na huwag ka mag-multiply ng wives. No? Ganoon. And then, sa Malachi 2:15. Malachi 2:15. Sabi dito, but did he not make them one, having a remnant of the Spirit? And why one? He seeks godly offspring. Therefore, take heed to your spirit, and let none deal treacherously,
with the wife of his youth. For the Lord is the God of Israel says that he hates divorce, for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit that you do not deal treacherously, sabi ng Malachi 2:15 to 16. So, unti-unti, nare-regulate, no? Nare-regulate yan. Genesis records facts. Kasi ang Genesis, pag binasa nyo talaga, mga facts yan. Walang tinatago. Kahit yan ay may kasalanan, inilalabas yan. Kasi, without endorsing every practice. Hindi ko mo nabasa natin, ginawa nila nung araw, okay pala yun. Hindi. Hindi necessarily ini-endorse ng Panginoon lahat ng practices nila. Kaya lang pinayagan niyang ma-record. Kasi facts nga History din to Walang tinago, walang tinakpan. Yan yun. Yan yung nangyari. No? Yet, it also exposes resultant family strife. Di ba nangyari? Ito nga, mababasa niyo sa history na to. Pati yung pag-aaway-away sa pamilya. Yun na lang kay Esau at saka kay Jacob, di ba? Halos magpatayan na, in their minds, gusto na nilang patayin. Si Esau gusto niyang patayin si Jacob. Nagre-result ng ganyan yan because yung tradition din nila, hindi lahat yun approved talaga sa Lord, no? Underscoring scriptures realism. Kasi real ang Bible. Real ang Word of God. Yun naman maaasahan natin. Walang tinakpan, walang binago, andyan siya. Kung ano yung nangyari, yan yun. Kaya yun kalooban man ng Panginoon o paglabag sa kalooban ng Panginoon, naka-record. That's why magandang basahin ng Bible. Hindi ini-edit na yung maganda lang ang ilalagay dyan. Yung pangit, wag natin isama. Hindi. It is what it is. Yan ang nakasulat. Okay, number 1 point na gusto kong tandaan at nakita ko dito, babanggitin natin yung sa Panginoon, ano yung character ng Lord at ano naman yung character ng tao dito sa chapter na to. Number 1, doon sa verse natin, then God remembered Rachel, di ba? So number 1, He never forgets. Amen. Hindi nakakalimot ang Panginoon. Amen ba? Hindi niya nalilimutan sino man sa atin. Yung prayers ninyo, yung dedication ng buhay nyo, yung pag-surrender nyo sa Kanya, hindi niya nalilimutan yun. Yung pangako niya sa'yo, yung hiniling mo na binigay ng Lord na answered prayer, hindi niya nalilimutan na hindi ka niya iiwan o pababayaan man. No? He never forgets. Yan ang God natin na pinaglilingkuran. Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi niya iisang tabi lang yan. Parang minsan, lalo na sa ating mga magulang, kaya pag nangako tayo sa mga anak natin, alam nyo, talagang hindi nila nalilimutan yan. Pag sinabi mo, okay, mamaya, pagdating ko, pag uwi ko dyan, punta tayo ng Jollibee. Pag sinabi niyo gano'n yun, kailangan talaga gagawin ninyo kasi ang bata, aasa talaga yan. You know? Kung ikaw ay tatay na may kawangis ng Panginoon, hindi mo kakalimutan yung pangako mo, kahit anong mangyari, tutuparin mo, pupunta kayo ng Jollibee mamaya kasi sinabi mo yon. Our God is like that. When He says it, He will do it, and He will never back down. He will do it. Pero ang tao, hindi ganon, no? Ang tao naman, man needs constant reminders. Tama ba? Kailangan natin ng reminder lagi. Kaya nga itong si Jacob, binigay yung promise kay Abraham, tapos kay Isaac, tapos si Jacob, personally, minit siya ng Panginoon. Di ba? Sa Genesis 28. Buksan natin doon. Genesis 28,
13 to 15. Basahin natin. Genesis 28. Ang hirap makita. Maliit pala yung font ko. It's okay. Genesis 28, 13 to 15, sabi dito, and behold, ito, ano ang setting nito? Nakita sa dream ba niya o vision ba niya, nakita niya yung angels going up and down, no, sa heaven, pababa, descending and ascending. Nakita ni Jacob yon. And then the Lord spoke, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. Also, your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and east, to the north and south, and in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Personally, ibinigay niya itong promise na to, na ito'y pinramis sa lolo niya, sa tatay niya, great-grandfather, lolo niya, tatay niya, and then sa kanya. Personal. Yung kinalalagyan mo, magiging sa'yo yan. Ibabalik kita dyan, no? Ang lahi mo, magiging dust, parang dust. And sand in the sea, ganong karami. Now remember, nung sinabi niya to, hindi niya pa namimit si Rachel. Hindi pa siya nag-aasawa, binata pa siya. Tapos pinangakuan na siya ng Panginoon na ang lahi niya dadami. Wow. Kung tayo kaya ang pangakuan ng ganon. Oh. Okay? Anyway, so nangako ang Diyos. And He never forgets. Diba? Hindi siya nakakalimot. Number 2, God listens. Doon sa verse na naman natin sa Genesis 30, diba? Yung kay Rachel. Sabi doon, sa second phrase, sabi doon, and God listened to her and opened her womb. Now remember, noong 7 years naglingkod kay Leah, tapos 7 years kay Rachel, tapos nagkaanak na si Leah, siya wala pa. Sumunod na ba dyan yung sorry. Okay, tama. Genesis 31. Basahin natin yan. And kasi ganito, God listens, pero ang tao, man is always preoccupied with his own desires. Diba? Ang tao, tayo, hindi lang kayo, pati kami, minsan sa kabisihan natin, sa kadami ng mga inaalala natin, at yung sarili nating desire, hindi priority minsan ng prayer. No? At nagpo-focus, malimit, sa sariling desire. Okay? So Genesis 31, sabi doon, and when Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister. Ano yung kasalanan doon? Envy, di ba? And said to Jacob, give me children or else I will die. Mamatay ako. Ginamit nyo na bang taktika yun, mga wives? Bili mo ako ng moped kasi mamamatay ako pag hindi mo ginawa yun. May mga ganon. Ito si Rachel. Talagang, kasi nga, di ba yung background natin, talaga namang importante sa kanila talaga magkaanak. Ano sagot ni Jacob doon? Di ba? Medyo parang nagalit si Jacob. Ano ako, Diyos? Na pwede kitang bigyan ng anak whenever, nagpa-paraphrase na lang ako doon. Si Leah naman, sabi ni Leah noong nagkaroon siya ng daughter, ng anak din. And Leah said, I am happy
for the daughters will call me blessed. Parang ang attention pa rin nasa kanya, no? So she called his name Asher. Pakita natin yung uli, yung binigay ni Bayan last time, yung table ng Genesis 30:13 yon yung binasa ko. Tapos next. Next slide. Okay. Pinakita doon yung mga anak ni Jacob para mas makita natin yung pagkakasunod-sunod ng anak. Yung kay Leah. Sumunod dyan. Yung sumunod na slide. Yan. Okay. So, nakita natin, ito yung Jacob's progeny. Yung kanyang descendants. Okay? Nag-start muna si Leah, nagkaanak, sunod-sunod, 4. Si Reuben, Simeon, Levi, Judah. Okay? So, nakita ni Rachel, nainggit siya kasi nga siya wala siyang anak. Kaya, yun yung sinabihan niya si Jacob, give me children or I'll die. Mamamatay ako. Tapos, ginawa niya, yung kanyang handmaid, yung kanyang personal na slave, yun ang kanyang ibinigay kay Jacob para magkaanak sila. No? Again, going back to their culture, nung time na yon, accepted yun sa kanila. Gusto ba yun ng Diyos? Ang gusto ng Panginoon pa rin talaga ay iba. No? Pero, tinolerate yun. Nung panahon na yon, wala kasi silang alam. Hindi nila alam ang tama. No? So, sige. Nagkaanak si Bilhah, si Danion, at si Naphtali. Dalawa ang naging anak. Pero yon, in their culture, considered na anak ni Rachel. Kasi nga, pag-aari ng kanyang slave yun eh. Sa kanya din yun. Kaya, kasama yun sa 12 tribes. Sumunod, ng anak na naman si Leah. Okay? Si Gad, si Asher, okay? Ay, hindi pala. Galing kay Zipa. Kasi hindi na siya manganak dahil tumigil siya ng panganganak. Ganon din ang ginawa niya, katulad ng ginawa ni Rachel. Yung kanyang slave, yun yung pinasiping niya kay Jacob. So out of Ziva, si Gad, tsaka si Asher. Tapos, nagkaroon na naman ng chance na manganak si Leah. No? Inopen na naman yung womb niya. So, si Issachar, Zebulun, at si Dinah. And then, for the first time, inopen ng Lord ang womb ni Rachel. Diyan galing yung verse na yun na ating main verse. And God remembered. And God listened to her and opened her womb. Alam niyo kung gaano katagal? Alam niyo kung gaano katagal? Hanapin ko sa notes ko. Sa buhay ni Jacob, it took, kasi tingnan niyo to bago nagkaroon ng anak si Leah, nakatapos pang mag-serve ng 14 years, di ba? Pagkatapos, bukod pa yung mga years na magkaibigan lang sila, nagsaserve si Jacob doon kay Laban. Pero, sa year 64 ng buhay niya ni Jacob, doon niya palang pinakasalan si Rachel at saka si Leah and Rachel. Si Joseph was born on the year 91. So, total of 27 years of barrenness. Wala siyang anak. For 27 years. Saka pa lang napanganak si Joseph. So, can you imagine yung pag-aantay talaga ni Rachel dito kay Joseph na to? Bakit kaya ganoon katagal? Makikita natin ang glimpse niyan later on. But God remembered, di ba? Nakalimot ba ang Lord? Hindi. It took 27 years, no? But,
Sige lang, manalangin ka lang. And I'm sure nagpe-pray siya lagi. Kasi sabi doon, God listens. Nakinig siya. Napakinggan niya yung prayer ni Rachel at binigyan siya ng anak. Number 3 point. And makikita natin lahat to, magta-tied up. God fulfills His promise at His proper time. Tinutupad ng Panginoon ang promise niya sa perfect timing niya. Hindi sa timing ng tao. Ang Lord ang may perfect timing. Kaya nga 27 years tapos nagkaroon ng Joseph, By the way, kanina, kung makikita ninyo, kasama si Dinah doon sa mga anak. Pero nung araw, sorry mga babae, hindi tayo medyo sa limelight. Tayo ay nasa background, tagapanganak at tagaayos ng bahay. Ang mga leader ng tribes, mga lalaki. Kaya 12 tribes of Israel, di ba? Hindi kasama si Leah, although si Leah, anak din. Okay. Anyway, pinasok ko lang yun para mas clear sa atin. God fulfills His promise at His proper time. Bakit kaya? And when you look at the life ni Joseph, di ba, later on, pag-aaralan ninyo sa Genesis, yung buhay ni Joseph. Kaya ganun na lang ka-favorite ni Jacob, di ba? Anong ginawa niya? Gumawa ng coat of many colors, Talagang, tapos si Joseph pa naman, hindi niya makingkim yung mga, napag-inipan ko to, nag-inip ako, yung mga ganon na, lumuluhod kayo sa harapan ko, yung mga ganon. Kaya galit na galit sa kanya yung mga kapatid niya. Okay? Yung mula sa panganay hanggang siguro yung bunso, sumasama na rin panaka-naka. So, anong ginawa ba ng mga kapatid niya sa kanya later on? Diba? Pinag-isipan nila talaga kung paano nila papatayin si Joseph. Kasi inis na sila. Kasi nga, pangitan-pangita yung favoritism. Okay? Sa ating bang family, may favoritism. Sino ang paborito niyong anak? At sino yung hindi masyadong paborito? Pero naniniwala ako sa isang magulang, Iba-iba lang ang ating pagmamahal sa ating mga anak. Iba-iba lang yan, klase, pero mahal ng magulang ang kanyang anak. So mga anak, be patient with our parents, kasi nga iba-iba ang pakikitungo niyan sa isang bata, sa bawat bata. Hindi pwedeng across the board, pare-pareho. Kasi merong bata, tingnan mo lang, susunod na. 'Di ba? Sut-sutan mo lang, ganyan na agad, gagawin na yung pinagagawa mo. Meron namang bata, malalagot na yung litid mo sa katatawag, hindi pa sumasagot, at hindi isang beses mo lang sasabihan, ipapaalala mo mga 2 beses bago pa sumunod. Kaya ang technique, ang aming mga pagdidisiplina, hindi pare-pareho. Bakit namin papaluin yung nakukuha lang sa tingin? Kasi saglit lang, sumusunod na. Hindi na kailangang i-disiplina, di ba? Pero yung mga bata na hindi talaga sumusunod, kailangan ng konting tapik, di ba? So iba yon. Hindi ibig sabihin, paborito niya yung mabait na bata. Hindi, iba-iba lang ang technique ng discipline sa bawat bata. Anyway, so si Joseph, tingnan natin yung sumunod na slide. Ayan pala, nandiyan pala yun, Kung yung mga nagte-take notes, yung 27 years ng pagiging barren niya. Yung sumunod. Okay. Ito yung sinabi ni Joseph. Remember, pinagbili siya sa Egypt. Ano nangyari sa Egypt? Nakulong siya. Si Ruben actually, mabait Sabi ni Ruben, wag natin patayin, ipagbili na lang.
o ihulog na lang doon. Hindi niya alam na pagbibili. Hinulog nila, binalikan ni Ruben, wala na kasi kinuha na noong merchant at pinagbili nga si Joseph sa Egypt. Pero noong dinala si Joseph sa Egypt, sa dami ng mga karanasan niya, ang kahulihan noon, naging halos assistant siya ni Pharaoh, second in command. At ang nangyari doon, because of his position, nagkaroon ng pagkain sa Egypt. At yung mga family ni Jacob na nandoon sa isang bayan na hindi sa Egypt, nagkakagutom na rin sila. Wala na silang makain. At because of Joseph, yung clan, yung tribe ni Jacob, nagkaroon ng way para magkaroon ng pagkain. Hindi ko na i-spill yung buong storya kasi later on iti-take up nyo yan pagdating nyo sa Genesis 40. So ano nangyari? Di ba, dramatic pa nga yung pagkaka-meet nila kasi hindi nila nakilala si Joseph eh. Pero yung kanilang kapatid na inabandon nila, eto siya. No? Eto siya. Basahin ko yung sabi niya sa harap nila. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. For these 2 years the famine has been in the land, and there are still 5 years in which there will be neither plowing or harvesting. Verse 7, and God saved your lives by a greater deliverance. So now, it was not you who sent me here, but God, and He made me a father to Pharaoh, and Lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. In God's perfect timing, God gave Joseph to the household of Jacob. Nanganak si Rachel ng firstborn niya, si Joseph. Ganito pala ang mangyayari. Kasi gagamitin din ng Diyos si Joseph para ma-preserve ang life ng tribe ni Jacob at yung descendants nila. Ginamit ng Panginoon. Not too early, but not too late. Sa tamang panahon, ibinigay si Joseph. And sabi rin ni Joseph, the enemy meant it for bad, but God turned it all for good. No? Ganyan din sa buhay natin. Pero tayo, ganun ang God. God fulfills His promise at His proper time. Pero tayo, man needs to listen to Him more. Kailangan makinig pa. Isang question ko, actually kanina ko lang naisip yun. Pag binasa niyo yung chapter 30, tingnan niyo si Jacob. Nag-aalala ba siya? Parang hindi siya masyadong concerned kung magkakaanak yung asawa niya, ilan na magiging anak, sa slaves. Basta sunod lang siya ng sunod. Okay, slaves, eto, magiging asawa ko ngayon to. Ito, ganito. Pero hindi na-record na siya nag-worry or nainip, no? Hindi lang. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi kagaya ni Rachel at saka ni Leah. Ay, naku, nanganak na naman siya, naku po. Nainggit na naman, Hindi kasi, narinig niya yung promise ng Lord eh. Di ba? Pinangakuan siya na ang descendants niya magiging parang dust. Ganong karami. Like the sand in the sea. Ganong karami. Confident siya that God will fulfill His promise. Alam niya. Narinig niya yun eh. Narinig niya. So, ang scripture, inayos, faithfully
situates the patriarchs. Ito yung mga nauna. Abraham, Isaac, Jacob, no? Within their cultural environment, no? Sa kanilang environment. Yet, simultaneously advances redemptive things. Ibig sabihin, sa pagkakasunod-sunod, yung redemption ng Panginoon, yung plano ng Lord, hanggang makarating sa Messiah, ay inayos-ayos na ng Panginoon. Katulad nito, no, si Joseph. Because of him, na-preserve yung life ng kanyang family, hindi naubos yung lahi nila, nagpatuloy ang lahi nila, at mag-a-advance pa yan later on, at ang end niyan ay magiging pagdating ng Messiah, who's Jesus Christ our Lord. So lahat ng scripture natin sa kabuuan, lahat yan, like the Old Testament, is pointing to Jesus. Kaya bawat story, bawat book na mababasa nyo, meron dyan na reflection ng kay Jesus Christ. Mula sa Genesis, ituturo tayo kay Jesus Christ. Nandoon sa mga storya nila. Next. So ano ang matututunan natin? Reflection muna. Mag-reflect tayo. Sa mga question, there are 3 questions. Do you trust God to take care of things you have surrendered to Him? Pinagkakatiwalaan ba natin ang Panginoon sa mga bagay na naisuko natin sa Kanya? May tiwala ba tayo sa Kanya? Na kaya niyang hawakan yung pinagkatiwala natin. Ano man yon? Kung pinagkatiwala mo yung love life mo, pinagkakatiwalaan mo ba ang Lord na kaya niyang hawakan yon? Kaya niyang alagaan yon? Sa ating family, pinagkakatiwala ba natin sa Panginoon ang ating pamilya? Na siya ang magpe-preserve ng family natin? Do we trust Him? This church, do you trust God that God is able to take care of this church? Kaya nandito ka kay wala, God can take care of this church? Tama, no? Kailangan pag-pray natin, Lord, tulungan mo ko yung aking unbelief. Take care of my unbelief. We need to trust God more. Number 2 question sa reflection. Have you given up praying for the things you want Him to take care of? Nag-give up na ba tayo sa pananalangin doon sa mga bagay na talagang gusto natin ang Panginoon na mag-take care? How long nag-pray si Rachel? 27 years for a child. No? And God heard her. Anong ginagawa natin instead? Now, ang prayer naman, not necessarily hahanap ka ng special place kasi kung gusto mo tahimik talaga, walang storbo, pwedeng nakaluhod ka, ganun ang imisa ang perception natin ng prayer. But prayer, alam nyo, ang pinaka-best closet is our heart. Kahit saan tayo naroon, sa puso natin, pwede tayo mag-pray. Kahit nasa banyo ka, kahit nagsha-shower ka, kahit nagda-drive ka, sa mga nagda-drive, kahit nagmomotor ka, pwede kang manalangin. Pwede natin kausapin ng Lord anywhere, anytime, anywhere. Kaya niyang makinig. Kasi sa puso natin nanggagaling yung prayers. He hears you. Number 3, do you believe that He has a great plan for you? Amen? Kagaya ni Joseph, sino mag-aakala na siya pala yung gagamitin ng Lord to preserve life? No? Would you allow Him to take you there? Ia-allow ba natin ang Diyos na dalhin tayo doon sa plano niya para sa atin?
Kaya minsan, nai-in trouble tayo kasi gusto natin tulungan ng Diyos, no? Ang tagal naman, Lord, ng hindi ko makita yung plano nyo eh. Ganito na lang gagawin ko, no? Minsan, sa sarili nating paraan, ano nangyayari? Lalong tumatagal. Sa halip nandito ka na pala, tama na pala yung direksyon, lumihis ka pa muna, kasi nag-isip ka ng way, hindi pala yun ang kalooban ng Lord, tapos binalik ka uli, ayan ka na naman, umpisa ka na naman. Pero napakatyaga ng Panginoon, amen. Matyaga siya, hindi niya tayo binitawan. Kahit na ganun tayo, hindi niya tayo binitawan. Application, He never forgets His promises. Sometimes it takes a lot of waiting, but it's all worth it. Mag-antay man, it's all worth it. Pagka dumating na yung time na na-receive na natin yung kanyang promise. So, stick to His plan and don't sway to the left or to the right. Diretso lang. Kung saan ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, be content, diretso lang every day. Next, He listens nga. So call on Him in your closet, your heart. And then He fulfills His promise. He is never too late, nor too early. Focus on the prize. Yung isang verse namin sa camp is looking unto Jesus, di ba? The author and finisher of our faith. Tapos meron din tayong sabi ni Paul na yung price of the calling, doon mag-concentrate. Ano yung price? Si Jesus kasama natin sa paglilingkod. The privilege of serving with Jesus. Merong isang verse na gusto kong tingnan nating lahat. Sa Jeremiah 29:11-13. Very, very, very familiar to sa lahat. Next slide. Okay. Jeremiah 29:11-13. Basahin ko sa Tagalog, no? Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Verse 12, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Sa English yan, sa ulado ng marami. For I know the plans I have for you, plans for evil and not for evil, but for good, to give you a future and a hope. At tatawag tayo sa Kanya. Amen? So may plano ang Diyos. Sana mag-stick tayo doon sa plano niya. Hindi siya nakakalimot. Lagi siyang nakikinig. At i-fulfill niya ang kanyang promise. Amen po. Tandaan natin ang scripture na to. Sana baunin natin sa ating family. Alagaan natin ang ating mga anak, yung sa mga magulang, at sa mga anak, patuloy lang tayo. Alam ko, some of you, wala dito yung magulang ninyo. But, stick to the promise, to the plan of God. Kasi hindi ka nag-iisa. May kasama ka lagi. Tayo tayong lahat and let's pray.
may invite yung musicians kung meron kayong closing song. So yung reflection question, patuloy nating namnamin nyo hanggang sa umuwi tayo. Sana masagot natin to diretso sa Panginoon. But God listens. Nakikinig siya. Huwag natin sayangin yung araw, yung oras na binibigay sa atin ng Lord. Kasi hindi natin hawak yan. Hindi natin alam kung 3 days na lang pala, 4 days, 1 month, a few years pa na magbubuhay tayo sa mundong to. Anytime, pwede niya tayong pauwiin na. Pero sana, habang nandito tayo, let's focus on what God wants us to do. Tulad ni Jacob, diretso lang. Kasi nangako ang Lord tutuparin niya yung pangako niya. And let's focus on the prize. Ayun ay ang high calling natin, which is serving the Lord and serving with the Lord until He calls us home. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita. And Lord, ang banal na spirito nyo ang umaasa po ako na siyang patuloy na mangungusap sa puso ng bawat isa. Help us not to forget na hindi kayo nakakalimot, na lagi kayong nakikinig, at lagi niyong ifulfill ang pinangako ninyo. Bigyan niyo po kami ng grace and mercy sa pagsunod namin sa inyo. Marami kaming failures, marami kaming flaws, pero Lord, kayo ang nangako, Panginoon, na hindi niyo kami iiwan o pababayaan man. Ifulfill niyo pa rin ang promise ninyo in spite ng aming kakulangan. Thank you rin, Lord, sa pagtsatsaga sa amin dahil you dealt with us and dealing with us hindi beyond what we can comprehend, kundi pinapaunawa niyo sa amin to step by step, kagaya ng mga nasa una sa amin, na nag-umpisa man sila na hindi nila alam ang tama and mali. Gradually, ginaid niyo sila until ma-realize nila ang tunay na daan, Panginoon. And same with us, thank you for your patience with us. Minsan sa tigas ng ulo namin. Thank you. Thank you for not giving up on us. And Lord, we dedicate the family represented ngayon. Dalangin ko, Panginoon, ang ama at ina ng tahanan. Pagpalain niyo sila, hawakan niyo sila to stand firm sa kanilang pananampalataya. Na i-guide nila, i-lead nila ang kanilang mga anak sa takot sa inyo, Panginoon. Ganon din ang mga anak represented here ng bawat family. In the name of Jesus, preserve niyo, Panginoon, ang young adults, ang young people, ang mga bata na to para sa inyo. At yung plan ninyo sa bawat isa, na perfect plan ninyo sa bawat isa, yon ang path na tahakin ng bawat isa. Thank you, God, and we focus on the prize. We're never alone because you're with us. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. And as we continue po, manatili tayong nakatayo. Well, sinabi sa atin, or paalala sa atin, Genesis chapter 13, God always remembers. Yan, bilang mga anak ng Diyos, we should always remember kung ano yung plano niya para sa atin. Kasi once we forget, doon magkakaroon ng foothold yung kaaway. Kasi sisirain niya yung identity natin. Kaya naman po, sa sunod na gawain natin, is yung ating pag-take ng communion.
Hindi po ito yung nakakapag-alis ng kasalanan natin or kung ano po mga bagay. But ito yung sinabi ni Jesus na gawin natin bilang pag-alala. Dahil meron siyang ginawa na kailangan natin alalahanin. At yung kaakibat na pangako doon, balang araw, gagawin niya ito kasama natin. Hindi sa lugar na to, hindi sa church, hindi sa bahay, hindi sa Pilipinas, kundi sa ibang lugar, doon sa kanyang kaharian, sa kaharian ng langit. And as we take for this privilege, sa 2 Corinthians, pinaalala natin tayo ni Pablo, kung pagkinig niya ito sa mga taga-Corinto na once we take it, siya sa atin natin manili ang ating mga sarili. Yung word na siya sa atin, ibig sabihin, tignan natin yung mga puso natin kung kinilala ba natin yung Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. Dahil yung tao na nagbigay ng commandment na ito, siya yung tao na magkikip ng practice na may kaakibat nito. Kaya naman, kung alam natin na tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo, maaari po tayong kumuha, uminom, at kanin yung mga simbolong ito. Yung simbolo ng dugo is yung juice, at yung simbolo ng katawan ng Panginoong Jesus ay yung tinapay na nasa harapan po natin. So bago ko po basahin yung nakalagay dito, sinabi ng Panginoon na balang araw, siya ay babalik, makakasapan natin, at maghahari sa ating puso. Sinabi po ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 26 verse 26. Kumuha siya ng tinapay and then he said, He broke it to pieces and gave it to the disciples. Take this and eat it, for this is my body. Ito po yung paalala sa atin ng Panginoon. Ito yung paalala niya na nahati yung katawan niya binayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, as we get yung tinapay at yung juice, let us remember that you have been bought for a price. Yung presyo na walang sino man yung makakapagsabi kung ano yung talaga. Kaya na maaari na po tayong kumuha ng mga simbolong ito. Habang kumukuha po tayo, dudalhin po natin ipapanalangin mamaya at makawak-hawak natin yung mga simbolo. Marami po tayong kumuha. Tayo po yung nagsaselebrate din mamaya ng family thing. May ginagawa ng simbahan. Amen. Ang ginagawa natin every end of the month for us to have fellowship, to know one another. Because, alam mo ba niyo, yung sa communion or yung sa last supper, ito po yung ginawa ng Panginoon. We have this fellowship sa mga disipulo, sa mga naglilingkod. Dito po tayo nakakapag-build ng relationship hindi lamang sa Panginoon, kundi sa mga tao na kapag natin mananampalataya. Amen. At hayaan niyo po ako na ipadalangin yung mga simbolong ito na bigyan natin ng pasasalamat at alalahanin natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Nagaya nga ng sinabi ni David, ni Haring David, bring me back, O Lord, the joy of my salvation. Nakita Diyos o aming Ama, nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na bayubay ang iyong katawan, nabuhos ang iyong dugo para linisin ang aming mga kasalanan. Pero bago ang lahat ng iyong sinabi mo, Panginoon, naalalahanin namin ang iyong gagawin. Maaaring hindi pa ito nakita ng mga disipulo, Panginoon, pero kaming namumuhay sa panahon ngayon, nakita namin yung buong essence, Lord God, na kung anong ginawa mo sa krus. Nakita namin yung kwento kung paano ka nabayubay, iniwan, pinagsamantalakan ng mga tao na nakapaligid sa iyo, tinuraan, inapakan. But Lord, nanahimik ka na tulad ng isang tupa. Kaya naman, Ama, salamat dahil pinadala mo ang iyong anak para bayaran ang kasalanan sa katauhan. At ngayon, meron kami kakayahan na sabihin, maraming salamat po o dahil ang Diyos na nakita sa amin.
Kaya naman po, sinabi ng Panginoong Isus, uulitin ko kanina, take this and eat it, for it is my body. Kainin po natin yung sumisipulo sa katawan ng Panginoong Isus. And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, each of you drink from it, for this is my blood which confirms the covenant between God and His people. It is poured out for many for the forgiveness of sin. Inumin po natin yung sumisipulo ng dugo ng ating Panginoon. Praise God. Once again, Lord, we thank you. Salamat po. Salamat sa privilege, Lord God, na makasama ka. Yung presensya ng iyong banal na Espiritu sa aming mga puso. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng gawain na ito, sa iyo po namin ibinibigay lahat na papurit pagkakit at pagsamba. Salamat sa mensahe mo ang lagi ng Diyos. The mighty name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Tawag ko po si Pastor Josh para po sa ating pagbibigay.